Ito pa isang balita. O, may pantapat tayo dito sa balita na to. Yan na yung sinasabi nila kanina na yung Office of the Solicitor General naghahain ng ng kanyang plea o pleadings diyan sa kanyang protesta o ano ba tawag dito. Naghain siya ng tawag dito sagot o inuutusan niya o nagre-request siya sa Supreme Court na wag i-grant yung TRO na nire-request ni Bato de la Rosa. O yung OSG, si Bernabe ba yan? Bernabe. O basta yun. O yan din yung humiling sa Supreme Court na si Maria Ressa na guilty na sa tax evasion tax evasion hindi pala. Guilty na sa cyber libel, guilty sa libel. Gusto niyang ipa-reverse yung decision ng Supreme Court. Alam na this. Syempre, hindi ko I expect this from the Solicitor General. Kung yung mga congressman, senador nga, putang ina, aso ni Bongbong, ito pa kayang Solgen. Pakinggan natin kung ano tong sinasabi ng Solgen. Niit ng Solicitor General sa Korte Suprema na isang pugante si Senator Bato de la Rosa na dapat arestuhin. At live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga argumentong inilatag ng Solgen sa Korte Suprema? Ses, iginiit ng Office of the Solicitor General o OSG na walang sapat na legal na basehan para pagbigyan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ng OSG, maaaring ipatupad ang ICC warrant kay de la Rosa sa pamamagitan ng Executive Department. Alinsunod yan sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and... So, ibig sabihin, kung ang sinasabi dito ni Solgen, pwedeng enforce ng Executive Department, si Bongbong Marcos yun, na hulihin si Bato de la Rosa. Ibig sabihin, tarantado talaga si Bongbong. Gago talaga, sinungaling talaga. Di ba? Sabi niya, walang aresto na magaganap. Walang ganitong magaganap, wala siyang utos. Tapos, itong kanyang aso na si Solgen, sinasabi na hindi, kailangan, wag niyong issue ang TRO dahil nakalagay dito. Through the Executive Department can legally enforce the ICC warrant against Senator De La Rosa pursuant to Republic Act 9851. Yan na naman. 9851. Sinasabi ni Bongbong, hindi niya pinapa-aresto, pero yung Solgen sinasabi na pwedeng ipa-aresto ng Estado. Kung sinasabi na nga ni Bongbong na hindi dapat i-arestohin, tapos ba't nyo pinapa-aresto pa rin? Ibig sabihin, pinaglalaruan na naman tayo nito ni BBM. Hindi na bobo tao, katulad niya. Kaya nahuhuli sila ngayon na talagang ang may pakana ng lahat ng ito, pati yung pagsugod dyan sa Senado, si Bongbong Marcos kahit anong deny niya. Ito, may mga ganito sila. Bakit i-challenge ni Bongbong Marcos yung TRO ni Bato de la Rosa? Hindi mo pwedeng sabihin na walang utos ni Bongbong niya. Ano yan? Maniwala ka? Ito si Bernabe. Kung anong apelyido nito. Hindi inutusan niya ni BBM. Asus! Other crimes against humanity. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa isang international court kung may gumugulong ng investigasyon dito. Hindi rin... Yun nga yung sinasabi ni Marcoleta kanina, considering this one is okay, considering na meron pa tayong legal bind sa ICC. Wala na nga. Hindi na nga tayo member state. Ano ba? Malis na tayo nung 2019. Magkakaroon lang ng visa ito kung meron pa kayong legal bind or meron pa kayong treaty. Wala na nga. Bakit ba pinipilit nyo pa? Wala na nga. Walang hiya. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit. Daw kailangan ng hiwalay na warrant of arrest mula sa lokal na korte para arestuhin ang... Sabi, hindi na daw kailangan. Hindi na daw kailangan ng local court. Nakalagay mismo sa Rome Statute na kailangan ng local court. Pero sa kanila hindi, anak ng tinapay. Sinusunod nila yung Rome Statute, sinusunod nila yung ICC. Pero yung Rome Statute na nakalagay doon na kailangan dumaan sa local court, di nila sinusunod.
Oh, tanginan yan. Parang mga ulul talaga, di ba? Senador, gate pa ng OSG, hindi pwedeng gamitin ang parliamentary immunity gaya ng protective custody ng Senado bilang panangga sa pananagutan. Ang problema nga, Senate of the Philippines, ICC, hindi naman part yan ng Pilipinas, ni wala tayong treaty dyan. Hindi talaga papayag ang Senado and at kahit na hindi pasok ang crime against humanity dun sa parliamentary immunity, dapat hawakan ng Senate yan as yung under custody nila yan. Or protective custody. Okay, kasi nga gusto siyang kidnapin ng ibang lahi, ang matindi nun. Nakikipag-collab yung ibang bansa sa mga taga-gobyerno natin. Sarili mong kababayan, papatapon mo. Gano'n ka kasatanas niyan. Ko nga sa inyo, to si BBM, sabi ko lalagpas to sa impyerno eh. Di ba may impyerno? Lalagpas pa siya dun sa sobrang sama niya. Oo, lalagpas siya. Nandun talaga may annex. Gumawa talaga ng panibagong impyerno para sa sobrang samang tao eh. Kasama dyan si Romualdez, si Abante, si Bongbong, si Akop nandun na eh. Mag-isa nga lang siya dun. Oo, mag-isa pa lang siya. Ay, kasama niya na pala si Enrile. Si Enrile daw yung ngayon, mayores dun eh. Pa sa OSG, hindi dapat makinabang sa anumang judicial relief o tulong mula sa hukuman si De La Rosa dahil isa siyang pugante. Sa huli, hinaling ng OSG na tuluyang ibasura ang mosyon ng senador na pigilan ang ito yung sinasabi niyo sa Supreme Court. Iniinsulto niyo yung Supreme Court eh. Parang sinasabi ninyo na walang silbi ang mga korte sa Pilipinas. Mantakin mo, ako Supreme Court, may silbi kami. Sinasabi niyo ba na mas makapangyarihan sa amin yung ICC? Kaya nga kung ako sa Supreme Court, maglabas na ako ng TRO kagad kung ako sa Supreme Court, maglabas na sila ng mga resolusyon eh. Doon sa mga unang mga certiorari na ipinasa sa kanila eh. Kasi sinasabi ng OSG dito na si Bato de la Rosa ay may pananagutan sa ibang korte. Sa amin wala eh. Wala siyang pananagutan sa amin eh. Chinek namin yung records, walang nakademanda kay kaso na nakademanda kay Bato. Dito niya ginawa yung krimen eh. Dito niya ginawa yung krimen. Dapat may korte dito na pinagsampahan ng mga kaso na yan kung talagang matibay ebidensya nyo. Ba't wala? Para sinasabi ninyo, si Pangulong Duterte, Davao Death Squad. May final kahit isa na linking si Pangulong Duterte sa Davao Death Squad. Wala. Kasi walang ebidensya. Ganun din dito kay Bato de la Rosa. Filean nyo ng kaso sa Pilipinas. Wala tayong pag-uusapan kung ako ang korte dito. So are you saying, Solicitor General, that the ICC is superior to Supreme Court here in the Philippines? Di sana sila na nag-Supreme Court. Kaya nga tinawag yan na the court of last resort. Kasi kapag ang isang korte sa isang lugar refuses to indict these people na nagkasala sa karapatang pantao, human rights. Lumabag sa human rights, saka ka tatakbo sa kanila. Hindi pwedeng tatakbo ka ron nang wala ka pang ini-exhaust na lahat ng mga legal remedies mo dito sa Pilipinas kung saan nangyari yung krimen. Tatangan nyo naman. Aresto ng ICC sa kanya. Kung babalikan natin, bago magkagulo sa Senado ay iniutos ng Korte Suprema sa OSG at sa kampo ni De La Rosa na magsumite ng komento tungkol nga dito sa TRO petition. Samantala, Camille, nakapagsumiti na rin ba ng komento sa Korte Suprema ang kampo naman ni Senator Bato? Ngayon wala pa tayong kumpirmasyon. Bobo ka, wala ang kumpirmasyon. Ako nga may kumpirmasyon, ikaw wala. Kabobo naman itong media na to. Oo, sumagot na si Torion. Kailangan pa ng ilang araw, 3 days bago siya sumagot na siya ngayon. Ganyan kabilis ang kampo ni Attorney Torion. Sa Korte Suprema kung nakapagsumite na nga itong kampo ni Senator Bato bilang reply o sagot doon sa naging komento ng OSG. Pero sa panayam kanina sa Good Morning Kapatid, iginiit ni Torion na hindi maituturing na pugante ang kanyang kliyente. Ganyan din ang pananaw ng isa pa niyang abogado na si Attorney Jimmy Bondoc. Narito ang kanilang mga pahayag. Ayaw nilang idaan sa korte. Bakit? Bakit nila gustong short circuit yung korte? Dahil mas mabilis. Yan ang hinahanap nila, yung bilis.
wag po tayong madadapa sa bills na yun. Idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po siya pugante. Camille, kailan naman inaasahang maglalabas ng desisyon ang Korte Suprema sa TRO petition ni Senator Bato? Hindi nga niya alam kung sumagot na si Torion eh. Malalaman niya pa kung kailan maglalabas yung Supreme Court. Tingnan nga natin ang sagot nitong ali na to. Says posibleng magsagawa muli ng special en banc session itong mga mahisrado at para nga matalakay itong isinumiting komento ng OSG at kung magpasa na rin ng reply o sagot itong kampo ni Senator Bato kasi by Tuesday, Martes nga, yung deadline na ibinigay ng Korte Suprema para sa kampo ni Senator Bato. At pagkatapos niyan, ay posible na rin na magbaba ng desisyon ng Korte kung pagbibigyan o hindi ang hiling na TRO ng Senador. Samantala, hiningan din natin ng opinion says ang isang legal expert. Ayon kay Attorney Romulo Macalintal, posibleng ideklarang moot and academic o wala ng saysay ang petisyon ni Senator Bato dahil tumakas na siya palabas ng Senado. Nakabase raw kasi ang TRO petition sa banta ng pag-aresto kay De La Rosa habang nasa protective custody siya ng Senado. Yan muna ang latest. Di ba? O ngayon, bibigyan ko kayo ng isang magandang sagot diyan sa TRO. At diyan sa sinasabi nitong Solgen. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang